Isang mundo kung saan naghahari ang mga mamamatay tao mula sa mga anino. Isang hari na inakala ng lahat na patay na ay nagbabalik, trinidor ng sarili niyang organisasyon, at iniligtas ng isang kaibigang nag-alay ng kanyang buhay. Ngayon ay nagbabalik siya hindi para sa kapangyarihan, kundi para maghiganti. Ngunit ano ang mangyayari kung ang pinakamapanganib na mamamatay tao sa mundo ay mapilitang mamuhay bilang isang nakikitirang manugang? At ang pinakamapanganib na bahagi, wala silang kaalam-alam kung gaano talaga kadelikado ang lalaking tatawagin nilang kapamilya. Nagsisimula ang kwento sa rehiyon ng Cell na matatagpuan sa Africa. Dito sa pagsapit ng gabi, nagliliparan ang mga buitre at lumabas ang kabilugan ng buwan. Ang lugar na ito ay mukhang impyerno. Ito ang pinakatalamak na rehiyon para sa pandaigdigang terorismo at tinaguriang ipinagbabawal na sona ng kamatayan ng mga gobyerno sa buong mundo. Pagkatapos ay ipapakita sa atin ang isang base na purong bakal ang pagkakagawa at sa pasukan, may dalawang teroristang nagbabantay sa tarangkahan. Ngunit bigla na lang, sa likod ng isang terorista, parang aninong lumitaw ang isang mamamatay tao at inilagay ang kanyang patalim sa leeg nito. At sa sumunod na sandali, pinugot niya ang ulo nito. Tuluyan niyang hiniwa ang leeg nito. At kasabay nito, hiniwa ng isa pang mamamatay tao ang lalamunan ng pangalawang terorista at tinapos ito. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng isang segundo. Pagkatapos paslangin ng dalawa, kalmadong inilapag ng pangalawang lalaki ang ulo ng terorista sa lupa at sinabing, "Boss, parang may mali. Bakit dalawa lang ang nagbabantay dito sa daan?" Bilang tugon dito, sinabi ng bida, "Mag-ingat ka. Parang may mali talaga." Ipinapakita ng target indicator na nasa unahan lang ang kagamitan. Pagkatapos ay binuksan ng NC at ng kasama niya ang pinto sa pasukan at sumilip sa loob. Sa loob ay may isang bakanting espasyo. Tapos sinabi ng kasama niya, nandun ang kagamitan. Ang bagay na hinahanap nila ay nasa mismong harapan nila. Pagkatapos ay maingat at tahimik silang lumapit at sinubukang buksan ang kahon at nagtagumpay naman sila. Maingat nilang tinignan ang loob para makita kung ano ang naroon. Ngunit biglang napagtanto ng NC na may inihandang patibong dito, at nagulat siya dahil sa loob ng kahon ay may isang time bomb na may 20 segundo na lang bago sumabog. Pagkatapos ay sinabi niya sa kasama niyang si Red Wolf, "Kailangan na nating tumakbo ng mabilis." Ngunit sinabi ni Red Wolf, "Boss, mauna ka na." At nang makalabas na ang NC sa pasukan, nagpaiwan doon si Red Wolf. Nang makita ito, sinabi ng EC, "Anong ginagawa mo? Bilis! Kailangan nating makalabas dito ng mabilis." Ngunit sinabi ni Red Wolf, "Boss, dapat ka nang magmadali. Kailangan mo munang umalis dito. Kung hindi, pareho tayong hindi makakalabas." Sumigaw ang NC at tinawag ang pangalan ni Red Wolf para pigilan siya. Pero huli na ang lahat na yon. Naiintindihan na ni Red Wolf na isa lang sa kanila ang pwedeng mabuhay. Kaya nagpaiwan siya para isara ang pasukan at sumigaw, "Boss, umalis ka na." Pagkatapos ay umabot na sa 0 ang timer, kasabay din ng pagsara ng pasukan, at nangyari ang isang malakas na pagsabog. Dahil sa pagsabog na ito, tuluyang nawasak ang buong base. Kasabay nito, kumalat ang balita sa dark web na ang Wolf King, ang leader ng organisasyong Wolf, ay nabigo sa kanyang misyon sa isang maliit na bansa sa Africa at nagpasabog ng bomba na ikinamatay niya kung saan nadurog ang kanyang katawan. Dahil dito, nagsimulang mag-usap-usap ang mga tao sa dark web. Laking gulat nila na sinasabing paano namatay ang Wolf King, na iginagalang bilang hari ng mga mamamatay tao sa mundo ng mga assassin. May isa pang komento na nagsasabing, ang Wolf King ay isang rank na assassin, ang kinikilalang tuktok ng lakas sa pakikipaglaban sa buong mundo. Anong klaseng misyon ba ang pinuntahan niya? At nagkomento ang isang user, nakakapanghinayang. Malamang na magkakagulo na ang organisasyong Wolf ngayon. Sa dark web, kumalat na ang balita na patay na ang Wolf King. Pero sa totoo lang, buhay pa ang Wolf King. Lumabas siya mula sa mga guho at sinabing, "Ako ang Wolf King na tinitingala sa mundo ng mga assassin bilang walang kapantay na hari ng mga assassin. Ngunit na-aksidente ako sa misyong ito. Isinakripisyo ng kakampi kong si Red Wolf ang buhay niya para iligtas ako, kaya ako lang ang nakaligtas. Pagkatapos ng labanang ito, napuruhan ako. Pero habang nagpapagaling at binubuo ulit ang aking mga meridian, nalagpasan ko ang aking limitasyon, napagdugtong ko ang lahat ng aking meridian, at inabot ko ang maalamat na antas ng martial arts, ang Transformation Realm. Kahit na ganun, gusto ko na lang mamuhay bilang isang ordinaryong tao ngayon at hindi na maging mayabang. Tinapos ko na ang mahabang panahon ng pagtatago ko sa mundo ng mga mortal na parang 1,000 taong gulang na pagong na itinatago ang aking pagkatao. Pero may isang bagay pa ring nakabaon na parang tinik sa puso ko, isang bagay na hindi ko kayang kalimutan. Kailangan ko itong tapusin." Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa labas ng istasyon. Paglabas ng istasyon, huminga ng malalim ang NC. Nakadama siya ng kalayaan. May ngiti sa kanyang mukha at tuminala siya sa langit. Pagkatapos noon ay lumapit siya sa isang trooper ng taxi at sinabi ang address na number 33 Huachayan Yunnan. Naintindihan ito ng trooper at sinabing, "Sige, sakay." Pagkatapos nito, mabilis na nagmaneho ang trooper at sinabi sa NC, "Iho, base sa punto mo, hindi ka taga rito.
Pumunta ka ba sa Wiling para bisitahin ang mga kamag-anak mo? Sumagot din siya ng, parang ganoon na nga. Sinabi pa ng Chopper, hindi madaling makipaglapit sa pamilya Feng, alam mo ba yon? Sumagot ang NC ng, at pagkalipas ng ilang sandali, nakarating na sila. Maraming sasakyan sa paligid at huminto ang taxi malapit sa tarangkahan, kung saan may 2 bodyguard na nagbabantay sa pasukan. Kukuha na sana ng pera ang NC, pero sinabi ng Chopper, huwag kang magmadali. Hihintayin kita rito. Pwede mo nang bayaran ang balikan mamaya. Sumagot ang NC ng, anong ibig mong sabihin? Tapos sinabi ng Chopper na malalaman mo rin mamaya. Bumaba ang NC sa taxi at naglakad papunta sa malaking tarangkahan, at habang naglalakad ay sinabi niya, mukhang may masayang okasyon ang pamilya Feng ngayon. Nakasakay pa rin ang Chopper sa taxi at sinabing, malaking araw ngayon para sa pamilya Feng. Ang busbusin ng suot mo, halatang nandito ka lang para manguto at makipagsiksikan sa mga Feng. Kung makakapasok ka man lang sa tarangkahan ng pamilya Feng, tatakbo akong nakahubad sa buong Hongsan. Bulong niya. Tumayo ang NC sa harap ng tirahan ng mga Feng at pagkakita sa lugar ay sinabi niyang ito nga ang lugar na yon. Tapos naisip niya, kailangan kong tuparin agad ang huling habilin ng aking ama at pagkatapos ay imbestigahan ang nangyari noon. Ibig sabihin, dumating ang NC para tuparin ang huling habilin ng kanyang ama. Pero pinigilan siya ng mga gwardiya sa tarangkahan at tinanong, may imbitasyon ka ba? Sumagot siya, anong imbitasyon? Bastos na sinabi ng isang bodyguard, wala ka pala rito para sa piging, ano bang kailangan mo? Kaya ibinulsa ng NC ang kamay niya at sinabing, nandito ako para makita si Feng Wenming, si Tito Feng. Tapos ipinakita niya ang isang litrato na may larawan ng kanyang ama at ng kanyang tito at sinabing, ang lalaki sa litrato ay ang ama ko. Pagkakita ng mga bodyguard sa litrato, medyo nagtaka sila at sinabing, medyo may kamukha nga siya. Nilabas ng bida ang isa pang patunay, isang maliit na kahon at sinabing, kapag nakita ni Tito Feng ang medalya ng ama ko, siguradong malalaman niya kung sino ako. Pagkarinig nito ng bodyguard, nag-iba ang tono niya at gumalang na kinuha ang medalya. Ang medalyang iyon ay nakatago sa loob ng maliit na kahon at sinabi niyang, sandali lamang po. Ipapaalam namin agad ito sa master. Sinabi rin ng Ese, sige. Okay. Sa loob naman ng pamilya Feng, kasalukuyang may nagaganap na piging. Maraming tao ang nagtipon-tipon at nag-enjoy sa salusalo at nag-uusap-usap sila. Napakabilis talaga ng panahon. Sabi ng isa pang bisita, parang kailan lang nung si Yonan ay isang batang babaeng pumapasok sa eskwela bit-bit ang kanyang backpack, tapos ngayon ay engaged na at ikakasal. Saka natin makikita si Yonan na napakaganda at sinabi niya, Lolo, ano bang sinasabi niyo? Kahit na magpakasal ako, mananatili pa rin akong parte ng pamilya Feng. Saka ipapakita ang pinuno ng pamilya Feng na si Tito Feng. Tumayo siya at itinaas ang baso ng alak saka sinabing, mga kagalang-galang na bisita, ngayon ang araw ng engranding engagement ng anak kong si Feng Yu at ng panganay na young master ng pamilya Wen, na si Wen Zeming. Saka tumayo si Nayuyuan at Zeming at itinaas din ang mga baso ng alak sa kanilang mga kamay. At sinabi ni Tito Feng, itaas nating lahat ang ating mga baso at batiin ang 2 kabataang ito. At hangad ko rin na ang negosyo sa pagitan ng ating pamilya Feng at pamilya nyo ay patuloy na umunlad. Nagsimulang magdiwang at bumati ang lahat at sinabi nila, sa pag-iisang dibdib ng pamilya Feng at Wen, makokontrol na nila ang lahat sa Wiling City sa hinaharap. Masayang nagdiriwang ang lahat at sinasabi ring totoo yan. Ngunit biglang may isang bodyguard na lumapit sa likuran ni Tito Feng at tahimik na sinabing, Master, may problema po. Tiningnan ni Tito Feng ang bodyguard. Makikita ang kaunting kaba sa mukha ng bodyguard. Medyo nagtaka si Tito Feng at nagtanong, bakit parang tarantang-taranta ka? Anong nangyari? Saka ipinakita ng bodyguard ang medalya ng ama ng bida kay Tito Feng at sinabing, Master, may isang binata sa labas na naghahanap sa inyo at dala niya ito. Pagkakita ni Tito Feng sa medalya, labis siyang nagulat at sinabing, nandito ang isang tao mula sa pamilya Jiang. Nang sandaling iyon, nagsalita ang asawa ni Tito Feng, ano? May tao mula sa pamilya Jiang. Bakit kailangan pa nilang sumulpot sa mahalagang sandaling ito? At nagulat ang anak ni Tito Feng saka nagtanong, Ma, anong pamilya Jiang? Bakit biglang nagbago ang reaksyon niyo? Saka nagpaliwanag ang kanyang ina, noon, nagkasundo ang papa mo na ipakasal ang ate mo sa anak ng pamilya Jiang na si Zheng Hao, noong mga bata pa sila. Nang marinig ito ng anak, labis siyang nagulat at sinabing, ano? Sa kanya sinabi sa kanyang lolo, Lolo, kung ang bisita talaga ay ang anak ng pamilya Jiang, kailangan niyong ipagtanggol si ate. Hindi niyo siya pwedeng hayaang magpakasal sa isang estranghero. Saka sinabi ng lolo niya, sige, huwag kayong magpanik. Wenming, mauna ka muna doon at tingnan mo. Bago umalis ay sinabi ni Tito Feng, manatili muna kayo rito at asikasuhin niyo muna ang pamilya Wen. Pupuntahan ko muna ang bisita. Sabi ng asawa niya, sige kung ganon. Pagkatapos nito, pinuntahan niya ang bida at dinala rin siya ng bodyguard sa isang silid. Sabi ni Tito Feng, Haoji, ikaw nga. Sobra ang saya sa mukha ni Tito Feng at sinabi niya, matagal ko kayong hinanap sa loob ng maraming taon.
Natuwa rin ng husto ang bida nang makita si Tito Feng at sinabing, huli na ako at pinag-alala ko pa kayo. Sa kanila niyakap ang isa't isa. Sabi ni Tito Feng, ilang taon na ang lumipas mula nang huli tayong magkita at isa ka ng binata ngayon. Nga pala, maayos ba ang kalagayan ng ama mo? Bakit hindi siya sumama? Bilang tugon, napahinto sandali ang bida. Nagbago ang reaksyon ng mukha niya, naging malungkot siya, at sa isang naghihinagpis na boses ay sinabi niya, pumanaw na ang ama ko, 10 taon na ang nakalipas dahil bumalik ang dati niyang sugat. Nang marinig ito ni Tito Feng, labis siyang nagulat at nalungkot. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng bida, yumuko, at sinabing, kasalanan ko ang lahat. Noon, kung hindi dahil sa pagliligtas niya sa akin, hindi sana siya masusugatan. Haoji, siguradong nahirapan ka ng husto sa mga nagdaang taon. Pero sinabi ng bida, ayos lang po. Nakalipas na ang lahat ng iyon. Sinabi pa niya, nga pala, Tito Feng, nandito ako ngayon para tuparin ang huling habilin ng aking ama. Sinabi niya sa akin na hanapin ko kayo, at kapag nahanap ko na raw kayo, magiging malinaw na ang lahat. Matapos marinig ang mga sinabi ng ese, naging seryoso si Tito Feng at sinabing, ang huling hiling ng iyong ama. Naiintindihan ko. Kaya lang sa ngayon. Nang sandaling iyon, dumating din ang asawa ni Tito Feng. Tiningnan siya ni Tito Feng at sinabing, bakit kayong lahat ay nandito sa labas? Ayos na ba ang mga usapin ng pamilya Wen? Makikita natin na bumaba na ang buong pamilya Feng. Sumagot ang kanyang asawa. Nag-utos na kami ng mga tao para ihatid sila. Pagkatapos ay ipinakilala ni Tito Feng ang NC sa lahat, sinabing, Haoji, ito ang tita mo at si Yoyon. Naaalala mo pa sila? Hindi ba? Naglaro pa nga kayong dalawa ng bahay-bahayan noong mga bata pa kayo. Pagkakita ng NC kay Yoyon, natuwa siya at sinabing, Ate Yoyon, ilang taon na rin simula nang huli tayong magkita. Sobrang laki na ng ipinagbago mo. Muntik na kitang hindi makilala. Ngumiti si Yoyon at sinabing, hello. Medyo malabo na rin ang mga alaala ko noong pagkabata. Pero iba ang mood ng kapatid niyang babae. Galit siya at sinabi sa inis na tono, magpapakita ka pagkatapos ng mahigit 10 taon tapos mismo ngayong araw pa talaga. Tatanungin kita, anong ipinunta mo rito ngayon? Nang marinig ang kanyang mga sinabi, medyo naalarma ang NC. At sakto namang dumating ang isa pang tao, na kapatid niyang lalaki. Sinabi niya, kailangan pa bang itanong yan? Malamang ay para sa kapatid ko, sinusubukang umakyat sa antas ng aming pamilya Feng. Sasabihin ko sa'yo, patuloy ka lang mangarap. Engaged na ang kapatid ko sa young master ng pamilya Wen. Nang sandaling iyon, biglang sumigaw si Tito Feng, homing, tumahimik ka. Sinubukan namang intindihin ni Yoyon kung ano ang nangyayari. Medyo kinabahan siya at sinabing, pa, anong nangyayari? Kasabay nito, sinabi rin ng ese, Tito Feng, anong ba talaga ang nangyayari? Pumunta ako ngayon para sa huling hiling ng aking ama. Pagkatapos nito, medyo naging seryoso si Tito Feng. Una, hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, Haoji. Tapos tiningnan niya siya at nagpaliwanag, noon, inayos namin ng iyong ama ang isang kasunduan sa pagpapakasal para sa inyo ni Yoyon. Iyan ang huling hiling ng iyong ama. Pagkarinig ng lalaki at babae rito, labis silang nagulat at sinabing, ano? Kasunduan sa pagpapakasal noong bata pa. Nalilitong tiningnan ng ese ang kanyang tito at nagpaliwanag pa ang kanyang tito, tama. Ito ang kasunduang ginawa namin ng ama mo noon. Ituring mo itong isang pangako. Ngayon ay naintindihan na ng ese ang lahat. Nagsimula siyang mag-isip. Kaya pala ang huling hiling ni Papa ay ang kasunduan sa pagpapakasal noong bata pa. Kapag pumasok ka sa mundo ng martial arts, kasing lalim ito ng dagat. Ang magpakasal ngayon ay makakapinsala lamang sa aking sarili at sa iba. Sa kanya sinabi, Tito, kung ito ang huling hiling ng papa ko, gusto kong kanselahin ang kasal na ito. Ngunit hindi na nahimik ang kapatid ng babae. Sumigaw siya, nagmamadali kang pumunta rito ngayon dahil lang nalaman mong may engage ang kapatid ko at ang young master ng pamilya Wen, hindi ba? At sinabi rin ng babae, tama. Natatakot ka lang na hindi mo maaabot ang antas ng aming pamilya. Kasabay nito, labis na nagulat si Tito Feng at sinabing, ano? Patuloy pa ring sumisigaw ang kapatid ng babae. Isa lang siyang pulubi. Anong karapatan niyang maging bayaw ko? Doon, pinagalitan siya ng kanyang ama. Wala kang galang. Humingi ka agad ng tawad kay Haoji. Tignan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Itinaas pa niya ang kamay niya para paluin siya, pero sinabi ng anak niya, pa, sige paluin mo ako. Kung kaya ng sikmura mong ipakasal ang kapatid ko sa isang pulubi, patayin mo na lang ako sa bugbog. Pero bago pa dumapo ang sampal, humarang ang kapatid niya para protektahan siya, at umiiyak na sinabi, pa, talagang balak mong kanselahin ang kasunduan namin ng pamilyang Wen at ipakasal ako kay Jiang Haoji. Sinabi ng kanyang ama, tama. 20 taon na ang nakakaraan nang mapagkasunduan ang kasal niyo ni Haoji. Hindi na ito mababago. Lalo pang umiyak ang anak niya at sinabi, ang isang tabi ang kaligayahan ng anak mo para sa makasarili mong pangako, wala kang karapatang maging ama. Pagkatapos ay tumakbo siyang umiiyak at sumunod din ang mga kapatid niya na nagsasabing, ate, saan ka pupunta? Pagkatapos ay ipinatong ni Tito Feng ang kamay niya sa balikat ng bida at sinabing, Haoji, dito ka muna. Maligo ka ng maayos at magpahinga. Sinabi ng bida, Tito Feng, sa tingin ko.
Pero pinutol siya ni Tito Feng at sinabing, makinig ka sa akin. Aayusin ko ang lahat. Pagsapit ng gabi sa bahay ng pamilya Feng, nasa kwarto niya ang bida at naglilinang ng enerhiya. Sabi niya, sa ganitong oras araw-araw, sinasanay ko ang teknik sa panloob na paghinga. Hinahayaan ako nitong higupin ang kinang langit at lupa, linisin ang aking mga meridyan, patibayin ang aking mga panloob na organo, at patalasin ang aking 5 pandama. Sa ngayon, malapit na akong pumasok sa transformation realm. Pagkatapos ay may boses mula sa ibang kwarto na narinig ng bida dahil ang kanyang pandinig ay mas matalas ng ilang ulit kaysa sa ordinaryong tao. Nag-uusat sa kabilang kwarto ang kanyang tito at lolo at nakikinig ang bida. Sinasabi ng kanyang tito sa kanyang ama, namatay ang ama ni Hauge dahil sa akin. Kung hindi siya malubhang nasugatan sa pagligtas sa akin noon, hindi sana bumagsak ang pamilya niya at wala sana ang masaganang pamilya Feng ngayon. Pa, kung sisirain ko ang pangako ko at kakanselahin ang kasunduan, matatawag pa ba akong tao? Sumagot ang kanyang ama, sa ginagawa mong ito, tinutupad mo ang orihinal mong pangako, pero pinahihirapan mo si Yuyon. Sabi ni Tito Feng, anak ko si Yuyon. Tiyak na maiintindihan niya ang sitwasyon ng kanyang ama balang araw, sabi ng kanyang ama. Sa ngayon, alam ng lahat sa Willing City ang tungkol sa alyansa ng kasal sa pagitan ng ating pamilya Feng at pamilya Wen. Ang pagkansela sa kasunduan ngayon ay tiyak na magpapagalit ng labis sa pamilyang Wen. Sabi ni Feng, gagawa ako ng paraan para harapin yon. Sabi ng kanyang ama, papayag ako sa kasalang ito, pero may 3 kondisyon. Nagtanong si Tito Feng, anong mga kondisyon? Sumagot ang kanyang ama, una, 3 buwang palugit para obserbahan ang pagkatao niya. Pangalawa, hindi mo siya pwedeng tulungan ng palihim. Pangatlo, dapat siyang maging isang nakikitirang manugang ng ating pamilya Feng. Nang marinig ito, bahagyang nagulat si Tito Feng at sinabing, isang nakikitirang manugang. Papayag kaya si Hao Jijan? Sabi ng kanyang ama, hawak ng ating pamilya Feng ang isang mataas na katayuan sa Willing City. Paano natin ipapakasal ang panganay nating anak sa isang mahirap na binata na walang anumang magandang pinagmulan? Pagkatapos ay sumang-ayon si Tito Feng at sinabing, sige. Dahil ganyan ang sitwasyon, kakausapin ko si Haoji. Samantala, sa kabilang kwarto, patuloy na naglilinang ng enerhiya ang bida habang nakikinig sa lahat. Naunawaan niya ang lahat at nag-isip ng mabuti si Tito Feng tungkol dito para sa kapakanan ko. Hindi ko na siya pwedeng bigyan pa ng problema. Pagkatapos nito, lumapit ang kanyang tito sa kanyang kwarto, kumatok sa pinto at nagtanong, Haoji, napag-isipan mo na ba? Tumayo ang NC at isinuot ang kanyang damit. Sa kanyang dibdib, may isang tatoo na siyang marka ng Wolf King. Sabi niya, hindi pa po, Tito Feng. Pumasok po kayo. Pagkatapos ay nagsimula silang mag-usap ng magkaharap. Sabi ni Tito Feng, Haoji, tungkol sa kasal niyo niyon. Sabi ng ese, Tito Feng, hindi ko po kayo bibigyan ng problema. Pumapayag po ako sa kahit anong sabihin niyo. Nang marinig ito, natuwa si Tito Feng at sinabing, talaga, Haoji. Pwede ka bang magpakasal sa pamilyang Feng bilang isang manugang na nakikitira? Sabi ng ese, opo. Pumapayag po ako. Nang marinig ito, medyo naging emosyonal si Tito Feng at sinabing, Iho, humihingi ng tawad sa iyo si Tito Feng. Ngunit mumiti ang NC at sinabing, Tito Feng, masyado naman po kayong seryoso. Sabi ni Tito Feng, sige, magpahinga ka ng mabuti. Aasikasuhin ko na ang mga kailangan. Pagkatapos ay nagsimulang umalis ng kwarto ang kanyang tito. At habang nakatingin sa anino nitong palayo, naisip ng ese, para hindi na mabigyan ng problema si Tito Feng, kailangan ko munang pumayag sa ngayon. Tungkol naman sa 3 buwan, aalis din ako sa bahay na ito kalaunan. Siguradong nakaalis na ako ng malayo sa lungsod na ito pagsapit niyan. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa ibang lugar, sa pamilyang Wen. Doon, hinampas ng pinuno ng pamilyang Wen na si Wen Gaofeng ang mesa at sumigaw, kakanselahin ang kasunduan sa kasal. Sa 3 araw na ang seremonya ng engagement. Hindi mo naman siguro ako binibiro, Nananatiling seryoso si Tito Feng at sinabing, sana ay maintindihan ni kapatid na Wen ang hirap ng sitwasyon ko. Tutal, may mas nauna akong pangakong binitawan. Hindi mo naman siguro gugustuhin na maging isang taong sumisira sa kanyang salita at tumatalikod sa katuwiran, hindi ba? Ngunit nang manginig ang buong katawan ni Gaofeng sa galit, sinabi niya, kung ganoon ay kaya mo na lang pagmukhaing tanga ang aking pamilyang Wen at gawin kaming katatawanan ng lahat sa Willing City. Sabi ni Tito Feng, dahil umabot na tayo sa ganito, para maipakita ang aking paghingi ng tawad, aatras na ang grupong Feng mula sa proyekto sa Nansha District. Ngunit kahit na ganoon, nang hindi mapawi ang galit ni Gaofeng, sumigaw siya ulit, tingin mo ba sa pamilyang Wen ay mga 3 taong gulang? Sasampalin kami tapos alukin ng matamis? Hindi ito palalampasin ng pamilyang Wen. Sisiguraduhin naming pagbabayaran ito ng pamilya Feng mo. Pagkatapos ay galit siyang umalis at sinabi ni Tito Feng, ihatid niyo na ang bisita palabas. Pagkatapos niyan, lumipat muli ang eksena at makikita ang isang cyber cave. Maraming tao ang naroroon sa loob ng cyber cave. May mga naglalaro, may nagtatrabaho, at may mga naglilibang lang. Nandoon din ang AC. Pumunta siya doon upang linawin ang ilang bagay, upang mag-imbestiga. Mabilis siyang nagtatype sa keyboard, naghahanap ng impormasyon.
Sa screen ng computer, may isang larawan ng paru-paro at headline ng balita. Inilabas ng mga empleyado ng Triple na Trade ang Triple Nas Info News. Nag-iisip siya. Sa screen sa harapan niya, may larawan ng isang matandang lalaki. Nakasulat na ang isang Grandmaster mula sa ibang bansa, at ang unang master ng Timog na kilala bilang Eastern Roaming Dragon ay pinatawan ng isang pandaigdigang kill order ng pamilyang Close na may pabuyang 200 milyon US$. Naisip ng NC na isa siyang rank martial arts Grandmaster. Karapat-dapat siya sa presyong ito, ngunit bakit siya pinaghahanap para patayin? Kaya pala, pagkatapos ay may nakita siyang isa pang balita. Isang babaeng estudyante mula sa isang partikular na Huaxia University ang ginahasa at pinatay, at ang suspect ay direktang inapo ng isang makapangyarihang pamilya. Nagpadala rin ng mga tao ang inapo na ito upang ipapatay ang ina ng babaeng estudyante na patuloy na sumusubok magsampa ng kaso. Hindi nakatiis si Peyun Bai, kaya pinaslang niya ang inapo kasama ang mahigit 100 personal nitong bodyguard. Naisip ng NC, may malalim na galit sa kasamaan si Peyun Bai, talagang karapat-dapat siyang maging matalik na kaibigan ng aking master. Ngunit pagkatapos ay may nakita siyang nagpatigil sa paggalaw ng kanyang mouse. Napako ang kanyang mga mata sa screen ng computer. Nakita niyang bumagsak na ang pinuno ng organisasyon ng mga lobo, ang Wolf King. Ang pang-apat sa organisasyon ng mga lobo na si Sidious, ang naging bagong pinuno ng mga lobo. Ibig sabihin nito ay napalitan na ang pinuno ng organisasyon ng mga lobo. Sa sandaling ito, naalala ng AC kung paano sila nahulog sa bitag ng kanyang matalik na kasamahan. Sinubukan nilang takasan ang pagsabog, pero isinakripisyo ng kanyang kasamahan ang sarili nito para iligtas siya. Napakalakas ng pagsabog na yon. Nang maalala ito, nakaramdam ng matinding galit ang NC at naisip, anong nangyayari? Pagkamatay ko, dapat ang pangalawang pinuno na si Lone Wolf ang pumalit sa akin. Pagkatapos ay tumayo siya at sumeryoso habang binabanggit ang isang pangalan, Sidious. Naisip niya na siguradong ang misyon na iyon ay isang patibong ng isang tao. Gusto kong makita kung sino ang traidor sa organisasyon ng mga lobo. Makakaasa ka, Red Wolf. Siguradong aalamin ko ang katotohanan at ipaghihiganti kita. At sa mismong gabing iyon, sa ilalim ng pilak na liwanag ng buwan, lumabas ang NC sa internet cave at nagsimulang maglakad. Iniisip niya, mananatili pa ako rito ng ilang araw para maghanap ng mga pahiwatig at maglaan ng oras para maging pamilyar sa kapaligiran dito. Habang naglalakad siya, biglang may tumigil na sasakyan sa mismong harapan niya. Medyo nagulat ang NC. Maya-maya pa, lumabas mula sa sasakyan ang dalawang maton. Tiningnan nila ang NC at sinabi, "Pre, pagbigyan mo na kami at sumama ka sa amin." Pagkatapos ay pareho silang naglabas ng mga patalim at mumiti habang ipinapakita yon sa NC. Pero wala silang ideya kung sino ba talaga ang NC o kung ano ang kaya nitong gawin. Lumapit ang isa sa mga maton sa NC at sinabi, "Bata, kapag nangahas kang manlaban, malinis itong papasok pero madugo itong lalabas." Naisip ng NC, mukhang mga pangkaraniwang maton lang sila. Hindi ko pwedeng ibunyag ng ganito ang pagkatao ko. Tingnan muna natin kung ano ang gusto nilang gawin. Kaya nagpanggap na makikipagtulungan ang NC. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabi, "Kayong dalawa, pag-usapan natin ito. Huwag na tayong gumamit ng dahas." Sabi ng isa pang maton, "Sumakay ka na lang ng tahimik." Pagbukas ng pinto ng sasakyan at pagsilip ng NC sa loob, nakita niyang may isa pa palang hostage na nakaupo doon. Isa siyang babae. May tape ang bibig niya at siya ay umiiyak. Dinukot din siya. Pagkatapos ay pumasok na silang lahat sa sasakyan, at kumuha ng lubid ang isang maton para gapusin ang NC. Pero bago yon, sinabi ng NC, "Mga pre, kung nananakawin niyo ako, mayroon lang akong $300 sa bulsa ko. Ibibigay ko na lahat sa inyo." Pero sumagot ang maton, "Tumahimik ka. Huwag kang susubok gumawa ng kalokohan. Hindi ka namin dinukot para lang sa $300 mo." Nang marinig ito, gumuhit ang isang manipis na ngiti sa mukha ng NC. Tiningnan niya sila at sinabi, "Kung hindi dahil sa pera, bakit niyo ba ako dinudukot?" Sumagot ang isa pang maton, "Huwag ka na masyadong magtanong. Malalaman mo rin kapag nakarating na tayo roon. Pagkatapos nito, bibigyan pa namin kayo ng malaking halaga ng pera." Nang marinig ito, bahagyang nagulat ang AC, ngunit patuloy siyang nakipagtulungan sa kanila. Pinasakay siya ng mga maton sa loob ng van at dinala sa ibang lugar, ngunit wala silang kamalay-malay sa mangyayari sa kanila o sa taong nasa likod nito. Lumipat ang susunod na eksena sa ibang lugar. Ang lugar na ito ay bahay mismo ng babaeng kinidnap kanina. Sa loob ng bahay, maraming nakatatanda ang magkakasamang nakaupo. Sama-samang nagtipon ang kanyang lolo, tatay, at tito na may bakas ng tensyon sa kanilang mga mukha. Tapos biglang nagtanong ang lolo, "May nalaman na ba kayo? Nalaman niyo ba kung sino ang dumukot sa kanya?" Kaagad na may sumagot mula sa harapan. "Nakontak ko na ang lahat ng mga koneksyon at kaibigan ko, pero wala ni isa sa kanila ang may alam." Eksakto sa oras na yon, biglang tumayo ang isa pang lalaki sa sobrang kaba. Pagkatapos ay sinabi ng matandang lalaki sa seryosong boses, "Kailangan nating maghanda para sa dalawang posibilidad. Kailangan nating hanapin ang mga kidnapper at ang dahilan sa likod nito kaagad.
Kasabay nito, tumayo rin mula sa upuan ang medyo matabang lalaki sa tabi niya at sinabing, "Dad, nasa huling yugto na ngayon ang ilang malalaking proyekto sa kumpanya. Wala talaga tayong magagamit na 500 milyon sa pondo." Pero nanliit ang mga mata ng matanda at nagtanong, "Kung gayon ano ang minumungkahi mong gawin natin?" Mabilis na sumagot ang matabang lalaki, makipag-ayos sa mga kidnapper at ibaba ang ransom sa 100 milyon. Pagkasabi niya noon, galit na ang lalaking nakatayo sa tabi niya. Mukha siyang gulat na gulat at sumigaw, "Anong sinasabi mo? Iresponsableng kuya. Kung hindi ang anak kong si Yao Yao ang kinidnap kundi ang anak mong si Jian Feng, ganyan din ba ang sasabihin mo?" Mula rito ay malinaw na ang lalaking nakasalamin ay ang tatay ni Yao Yao. Ngunit malamig na sumagot ang matabang lalaki, "Kahit na makidnap si Jian Feng, ganyan pa rin mismo ang gagawin ko." Nang marinig ang mga salitang iyon, matinding galit ang naramdaman ng tatay ni Yao Yao. Gayunpaman, bago pa magpatuloy ang away, biglang hinampas ng lolo ang kamay niya sa mesa at sumigaw, "Tama na yan. Tigil na ang pag-aaway." Pagkatapos ay mariin niyang sinabi, "Kahit anong paraan ang gamitin natin, humanap kayo ng paraan para makalikom ng 500 milyon. Pera lang ang pera. Pero kapag nawala siya, tuluyan na talaga siyang mawawala." Pagkatapos noon, lumipat ang eksena sa taguan ng mga kidnapper. Pumasok ang sasakyan nila sa higanteng gate ng isang lugar na parang abandonadong pabrika. Ang lugar ay sobrang liblib at nakakakilabot. Pagkatapos ay kinaladkad ng mga kidnapper ang dinukot na NC at ang babae palabas ng sasakyan. Tahimik na inobserbahan ng NC ang paligid. Nanatili siyang tahimik sa buong oras, kalmadong sumusunod at hindi nanlalaban. Pagkatapos mismo nito, inalis ang telang nakatakip sa bibig ni Yao Yao. Sa sandaling maalis ang tape, kaagad na sumigaw sa takot ang kawawang babae. "Tulong! Kinikidnap ako." Pero sa totoo lang, hangal ang pagpapanik ng babae. Dinala nila siya sa isang lugar na walang katao-tao. Walang makakarinig sa kanya rito, at walang darating para iligtas siya. Pagkatapos, dinilaan ng isang kidnapper ang labi nito sa nakakadiring paraan at sinabing, "Kung patuloy kang sisigaw, huhubaran kita ngayon din." Sinadya niya itong bantaan sa nakakatakot na tono, na talagang pinaparating na pagsasamantalahan niya ito, bago niya patayin. Nang marinig iyon, mas lalo pang natakot ang babae at nagmamadaling sinabi, "Huwag kang lalapit sa akin. Kung susubukan mo akong gawa ng masama, kakagatin ko ang dila ko at magpapakamatay ako." Nanginginig na sa takot ang kawawang babae, ngunit patuloy pa ring tinatakot ng kidnapper. "Gustong-gusto namin kapag hindi sila gumagalaw para magagawa namin ang kahit na anong gusto namin sa kanila." Ang lalaking ito ay isang ganap na manyak. Ngunit sa sandaling iyon, isa pa sa kanyang mga kasama ang lumapit at sinabing, "Itigil na ang walang kwentang usapan at mag-focus sa trabaho." Pagkatapos ay ngumiti ang kidnapper at sinabing, "Masusunod, boss. Napakagaling ko kayang kumuha ng video." Matapos iyon, naglabas sila ng kamera. Agad na nagtanong ang takot na babae, "Anong balak ninyong i-film?" Tapos ay kinakabahan siyang sinabi, "Gusto niyong kumuha ng video ng pagpatay para takutin ang pamilya Jin na ibigay sa inyo ang ransom." Ngumisi ang boss at sumagot, "Matalino ka rin pala, batang babae." Nang marinig iyon, galit na minura sila ng babae. "Mga hayop kayo, napakalupit niyo." Hindi nagtagal, isa sa mga kidnapper ang naglakad palapit sa NC habang may hawak na patalim. Pagkatapos ay mahinahong tinanong siya ng NC, "Hindi ba't sinabi mong bibigyan mo ako ng malaking halaga pagkatapos nito? Bakit binabawi mo ang sinabi mo?" Nang uuyam na tumawa ang kidnapper at sumagot, "Huwag kang mag-alala. Kapag patay ka na, siguradong susunugan ka namin ng napakaraming pera para sa mga patay." Pagkatapos ay humalakhak na naman siya. Kasunod nito, mahigpit na itinali ang NC sa isang malaking haliging bakal. Opisyal nang nagsimula ang pagkuha ng video. Takot na ang babae. Nagmamadali niyang sinabi sa NC, "Bilisan mo at magmakaawa ka na. Kundi papatayin ka nila." Ngunit sa halip na makaramdam ng banta, mas lalo pang natuwa ang kidnapper at sinabing, "Hindi ka talaga natatakot. Nirerespeto kita bilang isang tunay na lalaki. Matutulungan kitang iparating ang mga huli mong salita, pero hindi ito libre. Kailangan mong ibigay sa akin ang lahat ng pera mo. Kahit sa ganitong oras, baliw pa rin sa pera ang tarantado." Gaano ba kahirap at kasakim ang lalaking ito? Pagkatapos ay malamig na sinabi ng NC, "Ayaw ko sanang humantong sa pagpatay. Bakit ba naghahanap ka ng kamatayan?" Agad na humalakhak ang kidnapper. Talaga bang isang ganap na tanga ang lalaking ito? Walang hiyang nakikipagtawaran sa harap mismo ng kamatayan. Wala sa kanila ang nakakaalam kung sino ba talaga ang NC. Tapos ay mahinahong sinabi ng NC, "Pumapayag ako." Naguguluhang tiningnan siya ng kidnapper at nagtanong, "Saan ka pumapayag?" Sumagot ang NC, "Sa bayad para sa huling salita, pero ikaw ang magbabayad sa akin." Tumawa ang kidnapper habang tinatapik ang balikat ng NC at sinabing, "Ang tanga niya talaga. Naawa na tuloy akong patayin siya." Sa sandaling iyon, biglang tumayo ang kanilang boss mula sa kanyang upuan. May hawak siyang malaking itak sa kanyang kamay. "Kung gayon, ako na ang gagawa." Sa sumunod na segundo, marahas siyang sumugod pasulong. Samantala, isang siga ang tuwang-tuwang sumigaw. Kapag nagagalit si second brother, kahit ang hari ng impyerno ay nanginginig. Pagkatapos ay iwinasiwas ng boss ang itak ng direkta papunta sa NC.
Dahil sa nakapangingilabot na eksenang ito, napapikit ng mariin sa takot ang babae. Ngunit makalipas lang ang isang segundo, dahan-dahan niyang iminulat itong muli, at lubos siyang nabigla sa nakita niya. Sa sumunod na sandali, nagpakawala ang NC ng isang napakalakas na suntok diretsyo sa mukha ng umaatake, na agad bumasag sa lahat ng kanyang ngipin. Tumilapon ang lalaki paatras at bumagsak sa lupa na walang malay. Labis na natigilan ang lahat ng iba pang mga siga. Patay na si second brother. Sa isang suntok lang, tuluyang pinulbos siya ng NC. Agad pagkatapos noon, isa pang lalaki ang bumunot ng baril at sumigaw, "Mga kapatid, babarilin ko hanggang mamatay ang tarantado na to." Ngunit sa mismong sandaling iyon, may nahulog malapit sa paanan ng NC. Agad na sinipan ng NC ang piraso ng bakal na nakahandusay sa lapag. Tumalsik ang piraso ng bakal sa nakakatakot na bilis at direktang bumaon sa kamay ng may baril. Sa isang iglap, nakapangingilabot na nadurog ang kamay ng maton, tumalsik ang dugo kung saan-saan, at nabitawan niya ang baril. Kasabay nito, ilang pang-armadong maton ang sumugod para atakihin ang NC. Agad na nagpaputok ang isa sa kanila, pero sadyang napakabilis ng reaksyon ng NC. Sumugod siya sa kanila habang walang kahirap-hirap na iniilagan ang mga bala. Pagkatapos, sa iisang galaw, inatake niya ang leeg ng isang maton at direktang ibinaon ang kanyang kamay sa dibdib ng lalaki. Labis na natakot ang ikalawang maton. Pero bago pa siya makareaksyon, ibinaon din ng NC ang kanyang mga kamay diretsyo sa dibdib ng isa pang lalaki. Ang kalbong maton na nakatayo sa malapit ay labis na nanginginig sa takot. Hindi man lang siya makareaksyon ng maayos sa nangyayari. Pagkatapos ay bigla siyang nakaramdam ng napakatinding presyon. Nanginginig sa takot, nagtanong siya, "Sino ka ba talaga?" At sa sumunod na iglap, bigla siyang lumitaw sa mismong likuran niya na parang multo. Sa malamig at malademonyong boses, sinabi niya, "Ang pangalan ko ay hindi isang bagay na karapat-dapat mong malaman." Bago pa makareaksyon ang kalbong lalaki, hinawakan ng NC ang kanyang ulo at marahas itong inihampa sa lapag. Pagkatapos noon, kaswal din kinuha ng NC ang lahat ng pera niya. "Oops! Nakolekta ko na pala ang bayad sa mga huling salita, pero nakalimutan ko munang hingin." Pagkatapos ay direktang tinapakan niya ang mukha ng kalbong lalaki. Sa sandaling iyon, biglang tinawag siya ng boses ni Yao. "Hoy, pwede bang lumapit ka at kalagan mo ang mga lubid na to para sa akin?" Nang walang sinasabi, kaswal na naghagis ng kutsilyo ang NC. Dumiretso ang kutsilyo sa himpapawid at perpektong pinutol ang kanyang mga lubid. Labis na nagulat ang babae sa nakakatakot na asinta niya. Pagkatapos noon, agad na nagsimulang maglakad palayo ang NC nang walang masyadong sinasabi. Mula sa likuran niya, nagmamadaling sinabi ng babae, "Salamat." Ngunit malamig na sumagot ang NC, "Hindi mo na kailangang magpasalamat. Huwag mong sasabihin kahit kanino na nandito ako." Maliwanag na gusto niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkasabi noon, basta na lang umalis ang lalaki. Makalipas ang ilang sandali, dumating sa eksena ang mga pulis at mga emergency vehicle. Nasagip na si Yao at ngayon ay nakaupo sa tabi ng ambulansya na nababalot ng kumot. Hindi nagtagal, dumating na rin ang kanyang lolo at ama. Pagkakita pa lang ng kanyang lolo na ligtas siya, naging emosyonal na ito. Agad na tumakbo ang babae sa mga bisig ng kanyang lolo. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang walang pigil siyang umiiyak. Sa sandaling iyon, isang pulis ang lumapit at nagtanong, "Miss Jin, anong klaseng tao ang pumatay sa mga kidnapper na to at nagligtas sayo?" Pinunasan muna ng babae ang mga luha sa kanyang mata bago sumagot, nakamaskara siya. "Hindi ko nakita ang mukha niya." Nagpatuloy ang pulis kung ganoon ano ang pangangatawan niya. Kalmadong sumagot ang babae, mataba at napakaliit. Siguro isa siyang middle-aged na lalaki na nasa 40 niya. Mula sa likuran niya, tumango ang lolo at sinuportahan ang pahayag niya. Pagkatapos noon, muling lumipat ang eksena. 10 oras na ng gabi, nakauwi na sa bahay ang babae. Kasalukuyang nakaupo ang kanyang lolo sa harap niya. Saka siya marahang tinanong ng matanda, "Yaw, pinanood kitang lumaki. Kaya mas kilala ko ang ugalit pagkatao mo kaysa kaninuman. Nagsinungaling ka sa mga pulis ngayon, hindi ba?" Bahagyang yumuko ang dalaga at sinabing, "Nakita ko po talaga ang mukha ng nagligtas sa akin, pero niligtas niya po ako. Hindi ko kayang suklian ang kabutihan ng pagtataksil at puot." Dahan-dahang tumango ang lolo at sinabing, "Natural lang na magandang bagay ang pagtupad mo sa iyong pangako at marunong kang tumanaw ng utang na loob." Saka sumeryoso ang kanyang ekspresyon. "Pero kailangan din ipaalala sa iyo ni lolo, isang kilalang pamilya ang ating pamilyang Jin. Hindi pa rin malinaw kung niligtas ka niya dahil lang sa kumpiyansa o baka may iba siyang motibo." Tahimik na sumagot ang dalaga, "Lolo, naiintindihan ko po." Saka malumanay na nagsalita ang matanda, "Naging mahirap ang araw mo ngayon. Bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga ng maaga." Pagkatapos noon, bumalik ang dalaga sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto at tahimik na sumandal dito. Saka siya napaisip ng malalim, mayroon nga ba siyang ibang motibo sa pagligtas sa akin? Samantala, pagkaalis ni Yaw, isa pang lalaki ang lumapit sa matanda at sinabing, "Elder Jin," agad na nag-utos ang matanda. "Simula bukas, ikaw na mismo ang mananagot sa pagprotekta sa kaligtasan ni Yaw. Hindi na pwedeng magkaroon ng kahit isang pagkakamali." Magalang na tumango ang lalaki. "Huwag po kayong mag-alala, Elder Jin.
May iba pa po ba kayong ipag-uutos? Muling sumeryoso ang mukha ng matanda nang sabihin niyang, imbestigahan mo ng palihim kung sino talaga ang pumatay sa mga kidnapper na iyon at nagligtas kay Yao Yao ngayon. Samantala, sa kabilang dako, mabilis na tumatakbo ang bida sa mga kalsada sa pambihirang bilis. Ginagamit niya ang kanyang galaw at abilidad na lightness na tinatawag na skimming shadow step. Ang kanyang katawan ay gumagalaw na parang anino sa gabi at sa maikling oras, nakarating siya malapit sa bahay ng magiging biyenan niya. Pagkatapos ay binuksan niya ang gate at pumasok sa loob. Pagkapasok niya, nakaupo na at hinihintay siya ng mga magiging biyenan niya. Bigla na lang galit na sumigaw ang binata doon, Lolo, sineseryoso ba talaga ni Jiang Hao ang pamilya nating Feng? Kakapasok lang niya sa pamamahay natin kahapon, tapos ngayon ang lakas ng loob niyang umuwi ng ganito kagabi. Kalmadong sumagot ang bida, may nakasulat ba sa mga patakaran ng pamilyang Feng na may partikular na oras ng pag-uwi sa gabi? Nang marinig ito, mas lalo pang nagalit ang magiging bayaw niya. Pero bago pa siya makapagpatuloy, biglang sinabi ni Tito Feng, walang galang. Kahit hindi pa pinapakasalan ni Haoji ang ate mo, dapat mo pa rin siyang tawaging bayaw. Paano ka naging ganyan kabastos? Pero galit na sumigaw pabalik ang magiging bayaw, isang mahirap na lalaking walang pinag-aralan at walang kwentang background, anong karapatan niyang maging bayaw ko? Kung ikukumpara kay Kuya Jiangming, para siyang alitap-tap na sinusubukang higitan ang liwanag ng buwan. Pagkatapos ay mayabang siyang nagpatuloy, baka hindi mo nga alam ito, hindi ba? Ang ninong ni Kuya Jiangming ay ang pangunahing otoridad sa underworld ng Willing City, si Lord Li. Sa ngayon, ginawang isang malaking katatawanan ng pamilya nating Feng ang pamilyang Wan sa buong Willing City. Tingin mo ba hindi tutulungan ni Lord Li ang sarili niyang inaanak para maghiganti? Sumeryoso ang ekspresyon ni Tito Feng nang sabihin niyang, malamang na totoo ang mga usap-usapan sa underworld. Pagkatapos sabihin yon, malamig na suminghal ang anak niya at padabog na umalis ng kwarto. Kasabay nito, malamig ding tiningnan ni Tita Feng ang bida bago rin umalis. Tanging si Tito Feng lamang ang naiwan. Saka siya naglakad palapit, tinapik ang balikat ng bida, at malumanay na sinabing, Haoji, huwag mong masyadong dibdibin yon. Kahit patotoo ang mga sinabi ni Haoming, gagawin pa rin ni Tito Feng ang lahat para siguraduhin hindi ka masaktan kahit kaunti. Kalmadong sumagot ang bida, salamat po, Tito Feng. Salamat sa maganda mong intensyon. Pero hindi ako takot sa mga taong tulad ni Lord Li. Kung susubukan talaga nilang maghanap ng gulo, pagsisisihan nila ito. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, agad siyang pinagalitan ng malakas ng matandang lolo. Dapat alam ng mga kabataan kung kailan magiging mapagkumbaba at kung kailan magiging mayabang. Kapag nawala ang buhay mo, wala nang lugar para sa pagsisisi. Hindi na dapat maulit ang pag-uwi mo ng ganitong gabi. Habang naglalakad palayo ang NC, mahinahon siyang nagsabi, kung ang pagsasabi ng katotohanan ay kayabangan, wala na akong sasabihin pa. Tito Feng, babalik na muna ako sa kwarto ko. Tapos ay umalis na siya. Pagkatapos nyon, tanging ang matanda at si Tito Feng na lang ang naiwan sa kwarto. Marahang napabuntong hininga si Tito Feng bago sinabi sa kanyang ama, Tay, bata pa si Haoji at mataas ang pride. Sana ay huwag nyo na lang dibdibin. Ngunit naging mabigat ang ekspresyon ng matanda nang sabihin niya, sana lang ang pagdating ng batang ito sa pamilya natin ay hindi maging sakuna para sa pamilyang Feng. Sumapit ang kinabukasan. Mukhang payapa at maganda ang lungsod sa ilalim ng araw ng umaga. Sa mga sandaling ito, nakatayo ang NC sa labas ng gate ng isang bahay habang tahimik na nag-isip, walang duda. Dito dating nakatira ang pamilya ni Red Wolf. Tapos ay bahagya siyang kumunot noo. Pero bakit walang tao sa bahay? Maya-maya pa, napansin siya ng isang ale na may-ari ng tindahan malapit doon. Nakaupo ito sa labas sa isang silya malapit sa kanyang maliit na tindahan. Tapos ay sinabi niya, Iho, huli na ang dating mo. Mahigit isang taon na simula nang lumipat ang pamilya nila. Pagkarinig doon, bahagyang nagulat ang NC. Lumapit siya at magalang na nagtanong, Ale, alam niyo po ba kung saan sila lumipat? Karga ng ginang ang kanyang anak sa bisig niya habang sumasagot, wala akong alam tungkol dyan. Pero may isang babae rito na malapit sa pamilya nila. Baka alam niya. Tapos ay tiningnan niya ulit siya at sinabi, kaya lang ay minsan na lang sa loob ng 10 araw o kalahating buwan umuwi ang babaeng iyon kamakailan. Pagkarinig doon, agad na naglabas ang NC ng makapal na bundle ng pera at iniabot sa kanya. Kung ganoon, Ale, kapag bumalik na ang babaeng iyon, pakitawagan naman ako. Nang makita ang pera, masayang kinuha ito ng ginang at mumiti ng malapad. CJ, walang problema. Talaga nga namang mabilis mabago ng pera ang ugali ng mga tao. Pagkatapos nyon, tahimik na tumayo roon ang NC sandali at napaisip ng malalim. Bakit naman bigla ang lilipat ng ganito kasekreto ang pamilya ni Red Wolf? Tapos ay dahan-dahan siyang naglakad palayo, habang nag-isip, may kinalaman kaya ito sa pag-atake sa amin ni Red Wolf. Hindi naglaon, lumipat ang eksena sa isang marangyang building ng hotel. Sa loob ng isang kwarto, kasalukuyang kasama ni Jiangming ang isa pang babae pagkatapos nilang magpalipas ng gabi ng magkasama. Sa mga sandaling yon, biglang may kumatok mula sa pinto. Inis na gumising si Jiangming at nagmura. Sinong bulag na gago ang nanggugulo ng mga mabubuting tao habang nananaginip ng matamis ng ganitong kaaga?
Tapos ay naglakad siya at binuksan ang pinto ng kwarto. Nakatayo sa labas ang isa sa mga tauhan niya na si Jingzi. Agad na nagtanong si Jiming, may balita ba tungkol sa ipinapaimbestigahan ko sa'yo? Mabilis na nag-report ang lalaki, Jiang Hao po ang pangalan ng batang iyon, isang high school dropout. Ang tatay niya ay dating kasamahan sa militar ni Feng Wenning. Pagkamatay ng tatay niya sa sakit at mga sugat, inabandona siya ng nanay niya at naglaho na lang bigla ang bata ng walang bakas. Tapos nagpatuloy siya, sabi-sabi raw na nagpuslit siya papuntang ibang bansa para magtrabaho ng iligal. Dahil bigla na lang siyang nagpakita ngayon, siguradong nalaman niya ang tungkol sa engagement mo kay Miss Feng. Nang marinig iyon ni Jiang Ming, namilipit sa galit ang mukha niya. Mahigpit niyang naikuyom ang kanyang kamao at nagitnit ang mga ngipin habang sinasabing ang hamak na basurang iyon ay mas masahol pa sa palaka. Isa siyang ipis, isang walang kwentang basura. Malamig na nagtanong si Ben Qingzi, Young Master Juan, gusto mo bang tapusin ko na siya ng tahimik? Ngunit kinaway ni Jeming ang kanyang kamay at sinabing, subukan muna natin ang mapayapang paraan bago tayo dumaan sa dahas. Gusto ko munang makita si Yuyon. Hindi nagtagal pagkatapos noon, dumating si Jeming para makipagkita kay Yuyon. Tahimik silang umupo ng magkasama habang umiinom ng tsa. Gayunpaman, mukhang medyo malungkot ang dalaga. Pagkatapos ay mahina siyang nagtanong, Kuya Jeming, anong problema? Bakit mo ako niyayang lumabas ngayon? Direktang tumitig sa kanya si Jeming bago nagtanong, Yun susundin mo ba talaga ang plano ng tatay mo at pakakasalan ang mahirap na estrangherong yon? Bahagyang yumuko ang dalaga bago sumagot, maagang namatay ang tatay ni Jiang Hao habang inililigtas ang aking ama. Ito ang utang na loob ng aming pamilya Feng sa pamilya Jiang. Bago pa siya makapagpatuloy, biglang tumayo si Jiang Ming at emosyonal na sinabi, Yun magtanan na lang tayo. Kapag tapos na ang lahat, pwede naman tayong bumalik. Ngunit agad na mas yumuko si Yun at mahinang sinabi, hindi, lalabas na walang isang salita ang tatay ko niyan. Mas pinapahalagahan ng aking ama ang mga pangako higit sa ano paman. Parang pinatay ko na rin siya kung gagawin ko yon. Mahigpit na nagitnit ang mga ngipin ni Jiaoming. Paano naman ako? Kung puputulin ng pamilya Feng ang engagement sa pamilya Wan, hindi ba't iyon ang magiging pinakamalaking katatawanan sa buong Waling City? Sabihin mo sa akin, sino ang magbabayad sa akin para doon? Dahan-dahang namula ang mga mata ng dalaga nang sabihin niyang, Kuya Jiangming, humihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan ng tatay ko. Pagkatapos ay nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata habang tumatalikod siya at nagsimulang umalis. Hanggang dito na lang ang relasyon natin. Dapat mo na ring tanggapin ang katotohanan. Nanatiling nakatayo doon si Jiangming habang naggangalit ang mga ngipin sa galit. Ngunit bigla niyang kinuha ang kanyang telepono, nagdial ng numero, at malamig na sinabi, Qingzi, isagawa mo ang plan niya. Pero ano nga ba ang plan niya? Wala pang nakakaalam. Pagkatapos noon, nagbago muli ang eksena. Gabi na, biglang nakatanggap ng tawag ang NC mula sa parehong ginang na may-ari ng tindahan. Tuwang-tuwa niyang sinabi, Binata, pumunta ka rito ng mabilis. Bumalik na ang batang babae na yon. Pagkarinig noon ng NC, agad siyang sumagot, Salamat po, ma'am. Papunta na po ako riyan. Pagkababa ng telepono, mabilis siyang nagpalit ng damit at nagmamadaling bumaba. Sa sandaling yon, nasa ibaba si Tito Feng at umiinom ng tsa. Nang makita siyang aalis ng gabi na, nagtanong si Tito Feng, Haoji, saan ka pupunta sa ganitong oras? Kalmadong sumagot ang NC, Tito, lalabas lang po ako para tumakbo. Pagkatapos ay agad siyang umalis. Sa labas, pinara niya ang isang taxi. Nagtanong ang driver, Pare, saan ang punta mo? Sumagot ang NC sa Paijung Road. Tumango ang driver. CJ, sumakay ka na. Pero pagpasok ng SC sa taxi, napansin niyang may isa pang mukhang siga na lalaking nakaupo na sa loob. Pagkatapos ay nag-aalangang nagpaliwanag ang driver ng taxi, Pasensya na, pre. Matumal kasi ang bayahe ng taxi ngayon, kaya magpapasakay pa ako ng isa pang pasahero sa daan. Hindi nagtagal, umandar na ang taxi. Pero paglipas ng ilang sandali, parang ibang ruta na yata ang tinatahak ng driver. Bahagyang nanliit ang mga mata ng NC at malamig na nagtanong, saan ba talaga ang puntan nyo?